Pag-usapan ngayon natin ang pagsilika. Sa nagtanong sa akin kung ano take ko dito sa pagsilika bilang isang mamamayang Pilipino, it's just my own opinion at naniniwala naman ako na lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion, negatibo man o positibo ang ating komento about this is nasa atin na yon. Pero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, no, nag-try din ako mag-research at nakita ko nga na mayroong mga positive comments and negative comments. So bilang isang Pilipino, na ordinaryong Pilipino, ito po yung take ko dito sa pagsilika. Sa mga hindi pa nakakaalam sa pagsilika, ang pagsilika ay isang alyansa, no, kung saan pinamumunuan ng Estados Unidos, no, kung saan ang gusto nito ay pagtibayin ang supply ng mga pyesa sa AI technologies and semiconductors, no, at syempre yung mga mahahalagang mineral natin at nilalayon din na mabawasan ang pagdepende ba or pag-asa sa China. So sumali po ang Pilipinas, no, dito. And hindi lang po Pilipinas, marami pa pong bansa. Mga nasa 30 countries na din ang nag-join dito sa pagsilika na ito. Para sa akin, kailangan siguro natin subukan, no, itong sa pagsali natin sa pagsilika. Para sa akin, kailangan siguro subukan. Kasi kung hindi natin susubukan, maano tayo, maiiwan tayo. No? Tandaan natin before ang South Korea, ang Taiwan, ang Vietnam, pagkakaalam ko, sila din yung mga bansa na nag-try din. No? Nandun din yung doubt sa kanila, nandun din yung kinakabahan din sila, syempre. Pero nag-risk talaga sila. And kung makita natin is, okay naman, no? Unti-unting nagiging ayos yung kanila. Umangat talaga sila. So wala naman sigurong masama kung subukan natin. Pero hindi pwede pag sinabi nating subukan natin ay magpataka lang ba? Hindi pwede na oy gawin yan, hindi pwedeng ganon. Dapat may mga ano dito, may mahigpit na rules and regulations. Dapat higpitan ng gobyerno natin kasi napaka-risky nito, no. Alam natin yan pagdating sa kalikasan natin, sa karapatan ng mga kababayan natin, no, na IPs, no, nandun talaga yon and maraming risk kumbaga. So bilang isang Pilipino, pwede nating subukan pero dapat magbigay sila ng mahigpit na rules and regulations. Higpitan nila pagdating po sa kalikasan at sa karapatang pangtao. Para sa karapatan ng mga IPs na nakatira doon. Kasi meron ako nakita mga comments na negatibo na puputol ng kahoy, masisira ang sa mining, ganon, mawawala ng tubig, at merong palalayasin yung mga IPs, no? So, nag-research din ako at nakita ko na may ginagawa din yung gobyerno, no, na countermeasure sa mga ganyan na pangyayari, no? Kung saan ay plano nilang gumawa ng malalaking tangke ng tubig, magagawa sila ng parang ano tawag dito, yung storage ng tubig kapag may ulan, iniimbak doon, tapos yun ang gagamitin, no? Hindi naman daw puro semiconductors ang gagawin. So, hindi siya ganun kalakas sa tubig. And they're planning na yung tubig na ginagamit pang palamig is hindi nila itatapon. Parang i-recycle nila. Parang may ganun sila. At nabasa ko din doon na parang gumagawa sila ng mga mahigpit na patakaran na hindi sila magbibigay ng lisensya sa mga kumpanya na hindi susunod sa rules and regulations nila. Parang yun ang nabasa ko And then, doon naman sa mga katutubo na palalayasin daw, wala naman daw pangyayaring gano'n at hindi daw yun mangyayari kasi binigyan na po ng area talaga yung mga IPs natin. At ang area na tatayuan mismo ng dito sa Pagsilika is meron na talagang nakalaan talaga dyan na para talaga siya ba sa project na yan. Parang gano'n ang nabasa ko. So, para sa akin, no, ang take ko dito, wala naman sigurong masama kung subukan natin, no? Kasi syempre, kailangan na natin kailangan din natin baguhin, no, ang sistema natin. At kailangan natin iangat din. Kailangan natin hindi naman tayo maiwan, di ba? Kailangan na natin gumawa ng paraan para hindi po maiwan ng Pilipinas. So, kung puro lang tayo takot, risky to, delikado to, walang mangyayari sa bansa natin. Pero hindi ko po gusto na masira ang kalikasan natin. Hindi ko rin gusto na may mawala ng tirahan ng mga katutubo, no? Kaya ang sabi ko po, okay to kung may patakaran na susundin, no, na hindi maabuso ang environment natin, hindi maabuso yung karapatan ng mga IPs doon, ng mga katutubo doon, hindi maaabuso ang kalikasan natin. Ito yan para sa akin. Kasi kung matandaan natin before, yung BGC, yung Clark, ano pa ba yung isa? Subic, BGC, Clark. Kung maalala natin noon, ganyan din yan yung iniisip natin, baka risky to, mapahamak to, pero nakita na natin, di ba ngayon, nakita na natin na ang BGC ay isa yan sa nagiging nagkaroon ng malaking oportunidad para sa trabaho ng ating mga kababayan, di ba? And sa Subic, sa Clark, di ba? At nagkakaroon talaga ng mga positibong nangyayari din at nagiging oportunidad din siya sa atin. No? Pero yun nga, may sinusunod na mahigpit na batas, may sinusunod na mahigpit na rules and regulations. So, dapat nandyan talaga yung gobyerno nakatingin, no? Higpitan talaga nila yan para po hindi po maabuso
puso yung ating kalikasan at ang ating mga mamamayan. So, yun lang yung take ko dito lang and naniniwala naman ako na lahat tayo ay may karapatan magsalita at lahat naman tayo ay may karapatan magbigay ng opinion natin ha. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong.